Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa isa namang episode ng housing lot na subdivision dito sa Lipa City, Batangas. So, ang project po na to ay The Cove at Lipa po siya. Nasa loob po siya ng First Park place dito sa Lipa City, Batangas. Bali parang naging another set of houses. So iba yung itsura niya kaysa dun sa model house ng first mismo, which is yung yung una. Yung una po kasi ng first ay po siya 3 bedrooms na may 2 toilet and bath. Itong model naman po na to na si Dua dito sa The Cove po ay po siya 2 bedrooms na may 2 toilet and bath. Pareho din po silang may garahe or parking area po So ang bahay po na to ay may floor area na 48 square meters, tapos may typical lot area na 70 square meters. So ito pong natin yung mismong actual na model unit ay typical po siya na 70 square meters yung lot area. Pero as you can see ay kasya pa rin naman yung kotse, no? Ayan. So possible po 2 kotse yung kasya dito, pahaba or parallel po yung magiging parking niya. So tara, pasukin po natin ang loob. By the way, yung gate and fence po nito ay kasama na po upon turnover. Kaya wala na kayong masyadong alalahanin pa once na i-turn over yung unit sa inyo. Yan, tapos meron din po siyang lote pa dito sa harapan. So malaki pa po yung lot area niya sa harap. Tapos punta tayo dito sa gilid. So kung kung isang sasakyan lang yung magiging parking nyo ay dito na site. Tapos kung naman po kayo ng landscaping pa, so yung possible side na to ay hindi nyo na siya maparkingan. So possible ganyan na yung itsura ng landscape area niya. And by the way, itong mga steps po na to, ganyan po, ay hindi po siya kasama upon turnover. So since na model house po ito, model unit, ay dinesignan po ng ganyan para mas maganda po tingnan. So, para din magka-idea kayo kung ano yung gagawin nyo sa unit na to. And then, ito yung sa likod na part. So, sa pinakalikod na part ay naka-firewall na po siya, no? Ayan yung firewall niya sa likod na portion. And then, meron siyang bintana rin dito sa likod. Yung bintana natin sa likod ay jalousie po. Pati dito na part, jalousie. Yung dito na portion, jalousie. Itong portion na to ay CR din po yan sa taas. So, titingnan natin yung loob. As you can see, meron po siyang bintana dito sa harapan, sa gilid ng main door. And then, pagkaakyat ng hagdan, meron din po siyang maliit na bintana papunta sa or nakaparallel sa may hagdanan. So steel door po tayo So ito pong makikita nyo ay actual turnover po ng Dua na house model po. Ayan, 48 square meters. So yung 48 square meters po na yon ay up and down na po yun, no? So, napakaganda ng turnover. And as you can see, wala tayong ilaw. Ayan, wala tayong mga ilaw na naka-on. Pero, kahit nakasarado yung pintuan natin, ay makikita nyo naman na talagang maaliwala sa loob. At saka hindi madilim, tingnan. And then, ito yung sa actual turnover or deliverables ng kitchen. Maliit lang yung kitchen niya. Pero pwede nyo naman siyang palakihan hanggang dito sa side na yan. Or di po kaya, kung mas prefer nyo naman,
na palakihan yung kitchen in the future or para mas maluwag dito sa loob po, pwede pong ang kitchen ay ilagay nyo na lang po dito sa area na to. So, depende po yan sa inyo. And then, dito naman tayo sa CR. So, ito yung CR natin dito sa ground floor. So, actual turnover din po ito, ano? So, lahat na nakikita nyo dito ay actual turnover. Ayan. So, ang bahay po na to, pwede pa pong maging 3 bedrooms actually. Depende po sa inyo. Kasi kung gagawin nyo, kung baga, pwede nyo naman kasi siyang i-extend or palakihan once na turnover po sa inyo. Later po ay meron po tayong sample na expanded version ng 70 square meters na floor area, 70 square meters na lot area, no? Pero mas malaki na yung floor area niya, gawa ng pina-extend na. So, naging 3 bedrooms na po siya, kumbaga. So, tara. Sa taas naman tayo. So, ito yung hagdan natin, no? So, yung part ng hagdan natin ay mapapansin nyo ay maluwag po talaga. Hindi nga lang po siya nakasemento mula dito sa third steps up to the second floor. Pero dito po ay buhos po ito na portion. So maganda rin naman yung ganitong kahoy kasi anytime na gusto nyo po siyang ipalitan ng steel stairs or di po kaya talagang isisemento nyo, pwede rin naman po ninyong isemento in the future. So let's go. So, ito na yung second floor natin. So, as you can see, yung flooring po natin sa ground and dito po sa second floor ay naka-vinyl flooring po tayo. So, actual turnover po yan. So, kung preferred nyo naman na palitan yan, pwede nyo rin mang palitan once na turnover. So, ito yung CR sa taas na portion. So, magkasing laki lang sila ng CR na nasa baba, no? Again, actual turnover din po yan. Then, meron tayong maliit na portion dito, no? Na pwedeng paglagyan pa ng gamit. Tapos, ito yung naka-jalousie na nandun sa nakita natin or pinakita ko sa inyo nung nandun tayo sa baba kanina. Ayan. So, ito yung first bedroom. Ayan, so dalawa rin yung bintana and then may provision na para sa aircon. And then, this is the master's bedroom. So, meron siyang parang hallway papasok. Ayan, so dalawa rin yung bintana. Ayan, napakaganda, no? Tapos tingnan nyo naman ang view nyo. Ayan, mountain view. And by the way, meron din po tayong ino-offer na townhouse units, no? Dito sa Dakov. In case na gusto nyo po ng townhouse units. So, mga ino-offer natin na units ay dyan po sa area na yan, yung mga bakanting lot po na yan. So, as of now, wala pa pong nakatayo kasi bagong-bago pa lang po yung project po na to. And then, yung amenity area na nakita nyo po kanina, dyan po yan. Yun. So, yun po na yun. Diyan po tayo nang galing kanina. So, that's it for the actual turnover for this Dua house model po. Check natin yung sample na model house. Yung expanded version naman para sa Dua house po na yung naging 3 bedrooms. Alright, so tara! Ayan, magandang umaga ulit. So, dito naman tayo sa expanded version ng Dua house model. So, as you can see,
ay nagkaroon po siya ng balcony. At the same time, meron po siyang expansion sa baba na portion nito na sisilipin po natin. So, yan po yung itsura na ng expanded version. Tapos, yun naman yung itsura ng actual turnover po. So, tara, pasukin po natin. So, ang ginawa po dito ay isang garahe lang po yung magiging setup po nito. Tapos, in-extend po dito sa portion na to, yung sliding po na yan ay dining area po yan. Yes, so napakaganda po niyan kasi pwede nyong i-open yung area na yan habang nakain kayo. So, tayo sa loob. So, ganun pa rin naman yung lot area nito ay nasa 70 square meters pa rin. Pero ang floor area niya ay from 48 square meters to 100 square meters and 60. Kumbaga 100.60 square meters po ang naging bagong floor area niya after the expansion. So, ayan. So, maaliwalas pa rin naman, no? So, ganun pa rin naman. Meron bintana dito, tapos may maliit na bintana dyan na nakaparallel dun sa hagdanan. So, tara sa loob. Ayan. So, dito tayo sa loob. No, so, ito po ay naka-interior po siya, no? Hindi tulad nung pinasok natin na actual turnover po talaga. So, ito po ay para magka-idea kayo once na na-extend yung unit. So, ito yung living area. Ayan. And then, ito ay ginawa siyang parang lagayan ng mga wine. And then, meron siyang maliit na upuan dito. Ayan, pwedeng umupo dyan. So, habang nagwa-wine ka, tapos meron kang small open space area sa part ng likuran para naman hindi, meron pa rin siyang ventilation or may hangin pa rin sa part ng likod ng bahay. And then, ito yung sa kitchen. So, ang kitchen, originally natin ay maliit lang, no? So, parang dito lang na portion na to. So, pinalaki lang siya ng konti. So, nag-iwan ng ganito para lagayan sa lagayan ng ref. And then, pinalaki siya dito sa portion na to. Pina-L-shape yung size ng counter. Ayan. So, ang ganda na tingnan, no? So, ang ganda ng pagkakasetup niya. Ayan. And then, sa CR, same pa rin naman, ano? Ayan. So, ito yung pero ito ay mayroon ng mga gamit na nakalagay. Ayan, napakaganda ng pagkakasetup. Tapos, meron po siyang, ang dining niya is doon na portion yung na-expand sa part ng baba. So, later, dito muna tayo. So, ito yung open space na area mo sa part ng likod. Pero, you would be parang maso-surprise po kayo dito dahil sa hinati po pala yung expanded version dito sa sa baba na part. So, meron po siyang maid's room or guest room sa area na to. So, kasya pa yung double bed, no? Then, meron siyang cabinet. Tapos, meron pa rin po siyang bintana dito sa side. And then, naka-aircon din po siya. Ayan, may aircon. So, ang ganda ng pagkakagawa niya. So, talagang pinag-isipan. And then, ito yung area sa dining, no? Yung hinati or kalahati nung portion na in-extend. Ayan. So, naka-sliding door po siya. Alright, so tara naman sa second floor.
pag-aakyat ng hagdan ay meron po siyang nilagay na paint para mas mapaganda. And then sa portion na to ng bintana na nakaparallel sa hagdan ay naglagay siya ng blinds. And then pictures. Alright, so akyat tayo. So ginawa po itong 3 bedrooms, no? Ayan. So yung portion na to ay ito lang dapat yung space, no? Ito po ay kwarto. Pero ang ginawa niya parang meron siyang hallway and then parang small office na setup. Bago tayo pumunta doon, pumasok, dito muna tayo sa CR. Ayan yung CR. So kasing laki lang din po siya ng baba na portion. Alright, that's it for the CR dito sa second floor. Dito muna tayo. So, ito supposedly ay ito yung taas na portion ng maid's area or tawag dito guest room doon sa baba na portion, no? So, yan. Bedroom number 1. Ang ganda, no? Ang pagkakagawa. So, may bintana rin siya. Ito sa gilid. Yan. So, dito tayo sa... I think this is the master's bedroom, no? So, balikan natin. Doon muna tayo sa... So, dyan po tayo pumasok sa area na yan, ano? So, ito yung bedroom na unang pinasok natin. Tapos, yun yung master. So, dito po muna tayo. Ito yung bedroom na malapit sa hagdanan na part. Ayan. So, sakto lang din yung space niya, no? Tapos, may bintana rin siya. Dito na portion. So, ito yung original na supposedly ay master's bedroom. Na naging second bedroom na dito sa expanded na version. Alright, sa master's bedroom po tayo ulit. So, nagkaroon din po ito ng additional na CR, no? So, from 2 toilet and bath, naging 3 toilet and bath po siya. So, ito yung toilet and bath niya dito sa master's bedroom. Ayan. Alright, and then this is the master's bedroom. Na merong sariling balcony. Naka-sliding po tayo. Ayan. So, napakaganda mag-coffee dito. Sa umaga. Ayan. So, ang magiging unit offerings po natin ay dito po sa area na yan. Yung mga kiniklear na po, ano. Ayan. Hindi pa lang siya tapos. So, ang atin pong road ay hanggang dito pa lang po. So, by the way, in terms of price po ng bahay na to, ay nasa 2.8 million lang. And total contract price na po yan. So, LOI starting price po yan. So, kung interesado po kayo sa mga bahay na to, yung DUA unit na to, ay mag-reserve po kayo agad. Kasi, the usual po, kapag yung LOI stage ay mas mababa po siya. So, ating i-grab yung opportunity na mas mababa pa po siya at hindi pa po siya vatable. Kasi kapag vatable na siya, mag-a-add pa tayo ng VAT on top of the price ng house. So, malaking bagay po ito, ano. So, that's it for DUA house model, ano. And if ever na gusto nyo pong mag-request ng computation regarding sa bahay po nito, ay mag-message lamang po kayo sa akin. And ang ating
ang ating maging payment term po, by the way dito, ang pinaka-standard na payment term ay 10% down payment, payable po siya ng 12 months. Although pre-selling po siya, 12 months to pay lang po talaga tayo regardless kung pre-selling man yan. Kasi the usual naman sa lahat ng project po ng First and Cove projects ay talagang 12 months po yung standard natin. Tapos yung 90% balance po, yun po yung ilo-loan natin sa bangko. So, para sa exact na computation po ay mag-message po kayo. Ang aking number ay 0975-576-0927 po. Naka-Viber po iyan, naka-WhatsApp, and naka-Telegram po. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa aking channel. And if ever po na hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel and pakipindot na po ng like button and subscribe button po para mas ma-update pa po kayo sa ating future na videos na i-upload po sa ating channel. Maraming salamat po ulit and God bless po. Bye-bye!